So patuloy nga pong nalalagay sa alanganin ang mega rematch ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. na siyang nakatakdang ganapin sa September 19. Alam naman po kasi nating lahat na ipinagmalaki ng NP Promotion CEO na si Jazz Matur na ang rematch ng dalawa ay babasag ng record dahil ito ang kauna-unahang boxing event na gaganapin sa globong venue sa Las Vegas, Nevada na kung tawagin ay The Sphere. Subalit kahapon nga lamang po ay lumabas na din ang balita na sa parehong araw ng rematch ni Pacquiao at Mayweather sa September 19 ay nakatakdang mag-concert ang sikat at legendary na bandang Eagle sa The Sphere. Kaya ibig sabihin po niyan ay kumpirmado ng walang Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather Jr. na magaganap sa September 19 sa nasabing venue. Ganun pa man nga po ay kung atin din pong matatandaan ay nitong nakalipas na linggo lamang ay ibinalita na natin na base sa source ng boxing scene na kasama sa negosasyon ng rematch ay hindi na daw talaga sa Sphere gaganapin ang rematch ng dalawa nang dahil sa wala daw itong koneksyon sa mga sugalan at casino. Kaya mas gusto umano nilang ilipat ang venue sa mga konektado sa MGM Casino kagaya ng T-Mobile Arena at MGM Grand Garden Arena. Bukod dyan ay sinabi din nila na imbes sa September 19 gaganapin ang rematch ay undun umano ang posibilidad na gawin na lamang ito sa buwan ng Agosto. Kaya ang paalala ng mga organizer sa mga fans ay wag na wag daw bibili ng ticket na ang nakalagay ay The Sphere ang venue kasi 100% umano na scam ito. Kaya naman pagulo na talaga ng pagulo ang sitwasyon ng rematch nila. Sa kabilang banda naman mga idol ay lubos nga po ang tuwa ng Japanese monster na Oya Inoue matapos niyang malagay sa posisyon bilang number 1 pound for pound king and best active fighter sa The Ring Magazine rankings nang dahil sa naging panalo niya kontra kay Junto Nakatani. Ipinagmalaki po ni Inoue na makalipas ang halos 3 taon ay nakabalik na siya sa tuktok ng pound for pound rankings. Paliwanag ni Inoue na naging posible umano ito nang dahil sa bigat ng naging laban niya laban kay Nakatani. Kaya lubos umano ang pasasalamat niya sa The Ring Magazine dahil napaka-espesyal at napakahalaga umano ng recognition na ito para sa kanya. Para po sa mga hindi nakakaalam ay huling beses nag number 1 si Inoue sa pound for pound rankings ay noong taong 2023 pa matapos niyang talunin via technical knockout si Stephen Fulton. Subalit hindi po ito nagtagal bilang pound for pound number 1 dahil makalipas lamang ang isang linggo ay napalitan agad siya ni Terence Crawford sa trono niya nang dahil sa pagtalo nito kay Errol Spence Jr. Pero sa pagkakataon po ngayon ay asahan natin na uupo ng matagal-tagal sa pwesto na ito si Inoue nang dahil ang makakalaban ni Alexander Usyk sa May 16 ay hindi naman isang tunay na boksingero. Kaya kahit manalo ito ay wala itong magiging bilang para mapatalsik si Inoue sa trono niya. Samantala, tila umaapaw naman nga po ang kumpiyansa ng matchroom boxing promoter na si Eddie Hearn sa kanyang alaga na si Bam Rodriguez, kung saan dumating pa sa punto na tila minamaliit na nito ang binansagang halimaw ng Japan. Ayon po kasi kay Eddie Hearn ay hindi niya daw talaga nakikita na matatalo si Rodriguez kay Inoue. Paliwanag nito na napanood niya na daw ng personal at malapitan si Inoue lumaban sa Saudi Arabia kontra kay Alan David Picasso at dito daw talaga siya nakumbinse na wala itong pag-asang manalo kay Bam Rodriguez kahit pa ang alaga niya ang dadayo sa super bantamweight division. Bukod dyan ay ang buong akala niya umano ay tatalunin lang ni Inoue si Nakatani nang walang kahirap-hirap. Pero nahirapan pa daw ito. Basta masyado daw kasing malakas si Rodriguez para kay Inoue at isama mo pa daw dyan yung batang edad ni Rodriguez na 26 anyos lamang kumpara kay Inoue na 33 anyos. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.